Hello, kumusta mga ka-filter? Heto na naman tayo sa panibagong edisyon ng ating No Filter News Commentary kung saan walang kinikilingan, tapat sa katotohanan. Ito ang mga usaping umiinit sa social media at inaabangan ng maraming Pilipino. Ngunit bago ang lahat, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, pindutin mo na ang subscribe button at i-click ang bell icon para updated ka sa mga balitang hindi laging tinatalakay sa mainstream media. Nitong mga nakaraang araw, naging usap-usapan online ang kalusugan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos kumalat ang isang video na umano'y nagpapakita ng pagdurugo ng kanyang gilagid habang nagsasalita sa publiko. Bagamat agad itong pinabulaanan ng ilang opisyal, marami pa rin ang napaisip. Kamusta na nga ba talaga ang kalagayan ng ating Pangulo? Attorney Claire Castro, tagapagsalita ng PCO, ang isa sa mga nagbigay linaw sa isyu. Ayon sa kanya, nakita niya mismo ang Pangulo kamakailan at ayon sa kanyang obserbasyon, maayos naman daw ito at patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Kaya wala raw dapat ikabahala ang publiko. Pero ang tanong, sapat ba ang obserbasyon ng isang abogado para kontrahin ang hinala ng ilan? Lalo na kung may mga doktor na rin ang nagsasalita. Isa sa mga pinakaunang nagsabing may something wrong ay si Dr. Gary C., isang YouTube medical content creator na kilala sa kanyang channel na Gabay sa Kalusugan. Ayon sa kanya, base sa kanyang 30 taong karanasan bilang doktor, napansin niya ang ilang senyales tulad ng pamamaga ng mukha, paghingal at pamumutla ng balat na posibleng indikasyon ng seryosong kondisyon. Hindi raw ito para takutin ang publiko, kundi para magbigay ng medical insight. Ayon pa sa kanya, mas mainam kung magsagawa ng open disclosure tungkol sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Dito na papasok ang tanong ng ilan, bakit hindi doktor ng Malacanang ang nagsasalita? Sa ilalim ng Article 7, Section 12 ng Saligang Batas, may karapatan ang taumbayan na malaman ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo, lalo na kung ito ay maaring makaapekto sa kanyang kakayahang magampanan ang tungkulin. Pero sa ngayon, tanging mga spokesperson pa lamang ang nagbibigay ng pahayag at wala pang opisyal na report mula sa kahit anong medical professional ng Malacanang. Ang mas masaklap pa, sa halip na sagutin ng direkta ang mga medical concerns, tinawag pang fake news peddlers ang mga nagpapahayag ng opinion or obserbasyon kahit pa sila ay lisensyadong doktor. Kaya't ang tanong ng bayan, fake news ba ang magtanong tungkol sa kalusugan ng ating leader? Hindi ba mas maigi kung may transparency upang mismong taong bayan ang makapagdesisyon kung ano ang paniniwalaan nila? Hindi ito usapin ng politika o kulay, usapin ito ng tiwala. Kapag hindi na alam ng tao kung totoo ba o hindi ang nakikita nila, ang natitirang sandigan nila ay ang katotohanang dapat manggaling mismo sa gobyerno. Kaya kung tunay na maayos ang kalagayan ng Pangulo, isang medical bulletin mula sa Malacanang ang maaaring magbigay linaw sa lahat. At kung may kondisyon man siya, mas makakatulong kung ito ay sasabihin ng maayos para maituring ng taumbayan bilang partner sa demokrasya, hindi lang tagapanood. Araw ng kagitingan ngayong taon, makikita na naman natin may something na naman kung saan ay dumudugo ang kanyang bibig. Nung nakaraang taon ay pumupulbo ang kanyang ilong, ngayon ay dumudugo. Kung nung nakaraang taon makikita natin hindi niya napansin, siguro sa kamamadali, nasa sasakyan, biglang bumaba, hindi pa napunasan, hindi niya napansin na mayroon palang powder sa kanyang ilong. Hanggang sa sabihan siya na, Mr. President, pakipunasan yung powder dyan sa, ayan, nung sinabihan siya. Yan po nung last year. Ngayong taon naman ay ganito naman ang eksena. Walang powder pero may dugo. Ang tanong, ano kaya ang nangyari dyan? Ating aalamin. So dito, nung siya ay ipinakilala nga naman, ay makikita naman natin na wala pa yung dugo. Nung unang pagsampa niya sa stage at magsalita, mapapansin natin na wala pa yung dugo. Mapapansin natin dito sa una, wala. Malinis po. Ayan. Malinis po yan. O ayan, wala pang dugo. Alright, walang dugo, walang dugo.
And then, i-fast forward natin, about 2 minutes na siyang nagsasalita, nag-uumpisa nang lumabas yung dugo from the back. From the lower part, makikita natin unti-unti nang lumalabas yung dugo. Tingnan natin na, obserbahan natin. Ayan po, nag-umpisa na. Makikita natin, ayan na. Papunta na sa harapan, hanggang sa parang nagmamama na siya. Ayan. Hindi naman po siguro mamayan, di ba? Ayan na. So, ulitin natin, recap natin. Sa umpisa ng kanyang speech, wala pang dugo. And then, biglang lumabas na about 2 minutes na nagsasalita siya. Ayan. Ang tanong ng bayan, ano kaya ang dahilan? Siyempre, nung mga sumunod na event like dun sa National Food Fair, wala na yung dugo. Siyempre, nasabihan na siya, 'di ba? Ayon sa ating pananaliksik, siyempre isa sa pamamaraan kung paano mag-take ng cocaine ay yung tinatawag na ingestion. Ano po yung ingestion na yan? Ito po yung pamamaraan kung saan kanilang nirarab sa kanilang gums o sa loob ng bibig nila yung cocaine, yung powder na yan. So, ito po ay talagang magkukos ng bleeding, especially sa gums. At syempre magkukos din yan ng tooth sensitivity kasi nga doon sa chemical na nanggagaling doon sa droga na yan. Bakit nga ba kasi gumagamit ang isang tao ng especially cocaine bago ang kanilang performance, bago ang kanilang speech, engagement, o pagkanta, o kung ano man na engagement in public? Isa po kasi sa effect ng cocaine, lalo na sa especially kapag tatapos mong gumamit, kumbaga tinatawag nating short term na effect niyan ay magkakaroon ka ng intense na energy. So pampalakas din yan. Tama yung sinabi ni Marbil na O paano mga ka-filter? Hanggang dito na lang muna tayo. Sana ay huwag kayong magsasawang makinig, manood at makialam sa mga isyong tunay na mahalaga para sa bayan. May komento o reaksyon ka ba? I-comment mo lang sa ibaba at babasahin natin yan sa susunod na episode. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang video kung naniniwala ka sa karapatang malaman ng mamamayan ng katotohanan. Hanggang sa muli, ito po si Guillermo Arellano, Unfiltered, nagsasabing, ang tunay na kapangyarihan nasa taong bayan.